Ha? Dismayado ang presidente pero inaprubahan niya pa rin. Yan po ang sitwasyon natin. Kaya ngayon, ito pa rin pinag-uusapan natin itong budget na to. Diba? Na ang dami pong kontrobersya kasi may fill in the blanks. Ngayon po, may pending issue sa kataas-taasang hukuman. At nung last year na budget pa yon, ito daw ngayon may ihaharap na hindi transparent ito. Sila-sila lang ito. Sino-sino itong mga taong ito na siyang tanging nagdedesisyon kung saan ilalagay ang perang pinaghirapan ninyo, pinaghirapan natin. Sino-sino itong mga to? Diba? Iilan lang sila, mga kapatid, na nasunod dito po sa pambansang budget na ito. That's the point of the editorial. And tayo pong lahat na nakikinig, nanonood ngayon, mag-isip-isip po tayo kapag hinahayaan natin to, may tuluyan, kumbaga, mga kapatid, kapag po ganyan na pinauubayan ninyo sa mga taong hindi po lumalantad, para mong inilagay ang buaya sa kulungan ng mga manok. Hindi ba? Fiesta! Yun, napagtanto namin kung ilang beses na nga ako nabababa ang presyo ng bigas. Hindi. Bababa ang presyo ng bigas sa June. Bababa ang presyo ng bigas sa August. Bababa ang presyo ng bigas sa January. Hindi. Di ba nagsimula ng May, June, July, August, and then September. And then January. And then January daw po. Tapos may bagong pangako ulit. Kasi nga pangako ngayong ka ng taon. pangako. Di ba? At katakot-takot na kung ano-ano mga sinasabi ninyo. At napakarami niyong opisyal, ha? Saan ka naman nakakita? 14 na assistant secretary, 12 USEC, napakarami po ng mga tauhan. Pero ang pinupuntirya, doon lamang pala sa maximum suggested retail price. So, ginagalang ho natin si Congressman Sendanya doon sa kanya pag-abstain. Kasi nga, tama naman siya. Hindi ako bahagi noong budget process hearings kasi nga siya ay nanumpa lamang bilang kongresista representing Akbayan Party List noon lang pong September. That's a very, very valid point, no? Pero yun nga, ito nga po kasi ngayon, naglabas daw, di ba may inilalabas na papel, kopya daw, ng BICAM report na fill in the blanks, kumbaga. Correct, blanco. Okay. So ang tanong nga po natin doon, yung papel na iyon na kung saan po naman denying ang ilang miyembro ng BICAM pati ang leadership ng both houses. Oo, wala daw ganun. Wala daw ganun. Walang ganun. Okay, Natama naman sila dapat ang magsalita about it. Opo, wala daw pong ganun. At may mga ilan din pong senador na hindi ako pumirma ng BICAM report na may blanco, ha? Right? Okay. Pero ano ba totoo? Ang totoo, practically po, hindi ka kung nag-BICAM ng overnight. Ganito po lagi yan Nag-overnight BICAM sila ilang araw. Yung small group na sinasabi nila. Small committee. Okay. So, alam nyo, kung gaano kahirap yung budget na yan. Pagkakakapal ho niyan kung hard copy yan. Kung online yan, maduduling ka dyan, mga kapatid. Line per line yan. Napakahirap po niyan. Talagang kung hindi ka bihasa dyan, hindi ka malaping lakson dyan at ng kanyang staff, mga kapatid, hindi mo malalaman yung saan yung mga insertions na sinasabi po nila, yung mga singit-singit at yung pagpapalit ng mga naaprubahan na po ng magkabilang version ho ng budget, yung Senate po tsaka ng House. So ito ho yun. So kung nag-small committee kayo, wala pang printing yan kasi impossible mag-print ka ng libro niyan, di ho ba? So nasa soft copy ito, nasa computer, kumbaga. Online. So ngayon, isasalang yan doon sa session days ninyo sa plenaryo and maliban doon sa ilang mga bills na aaprubahan nyo, isasalang yung ratification nito. At dito po mukhang walang nangyari nominal voting. At dito rin nga po, nakita ko po ang attendance mismo. Kaya ko alam na present doon si Ginoong Sendanya kasi nakakuha ko ng attendance. At totoo po na wala doon si Congressman Ungab. At ang marka po sa kanya ay absent without notice. At marami-rami sila. Opo, kasi po yung absent without notice, hindi ka nagsabi kung ba't di ka makakapunta. Bigla ka na lang nawala. Kaya nga po, napaka-importante pong panukala, absent ka.
Di ba? At hindi naman siya nag-iisa. Call nila yun. Karapatan nila yun. Pero sa panahon na aaprubahan mo ang napaka-importanting measure, the most important legislation sa bawat taon ay ang pambansang budget. Dahil napakalaki po ng pera at panahon ng bayan na ginugugol dyan. So, ang punto ho dito is that ikaw na boboto, bibigyan ka lamang ng notisya sa umaga perhaps na sa order of business na nandito na ratification ng budget. Based on that BICAM report na sinasabi po nila. Kahit na si Superman siguro, si Batman, si Robin, okay, hindi mga kapatid, wala siyang powers para isa-isahin niya ang lahat doon. So practically, yung sinasabi ko, baby girl, blind ka. Boboto ka na hindi mo alam kung anong pinagbobotohan. Na hindi mo man lang inaalam. That is Kasi why... nga, natitiwala ka doon sa small committee na BICAM. Natitiwala ka sa Committee on Appropriations Chairman ninyo. In the Senate, nagtitiwala ka kay Chis Escudero. At doon sa Committee on Finance Chairman at maging sa APRO Chairman po in the lower house. Nang lumabas yung budget, it is called suboptimal by the President. But it was still signed by the President himself. You know what I'm saying? I know what you're saying. Kaya lang ako, hindi naman ako representative. Hindi naman tayo member ng Kamara. Pero kung ganun nangyari, pinaupo niyo ako doon, tapos hindi ko alam anong pagbobotohan, ang boto ko pa rin siguro, no. Kung ako yun, Kasi bakit aaprubahan natin yan? Hindi nga natin alam. Bakit yes ang vote ko dyan? Hindi nga natin alam kung ano itong pinagbobotohan natin Dahil yung sinasabi mo kanina, walang available na materials na naibigay. Kaya blinded sila, walang access online. Sinasabi ho ni Mr. Sandanya, he can only speak for himself, correct? Tama naman. Hindi niya sure sa ibang mambabatas kung ganun din na nangyari. Wala akong access. Pero just the same, may access ka man. Wala. Hindi ka Superman para isa-isahin mo, lalo na yung mga departamento na interesado ka. Sa dami nga po niya ng mga linyang yan. Kaya nga tayo nagtatanong ngayon mga kapatid, dito po sa ngayon sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, ito ang tinaguriang pinaka-corrupt na budget. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, ito po yung pinaka-kinatay na pambansang budget. Sa kasaysayan po ng Kongreso ng Pilipinas, ito ho mga kapatid, ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan dahil yung NEP, yung pinanggagalingan ng lahat ng ito, National Expenditure Program, na pinaghihirapan po yan ng napakaraming taong gobyerno pagdating doon sa kanila, kunwa-kunwari at approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, yun na lamang small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan na hindi ang nagdesisyon para po, katayin ang pambansang budget na ngayon. Eto na po yung presidente, sinasabi niya, nahihirapan akong ayusin ito. Diba, na pinirmahan din po naman niya. Hindi po ba? Bakit mo pinirmahan? Magpaka-totoo tayo dito. Dapat pala na-review maigi ito ng Pangulo. Diba? Kasi ang pangamba niya, in fairness, na magkaroon na reenacted budget. Titigil ba ang takbo ng gobyerno sa reenacted budget? Hindi. Nagkaroon na ba ng karanasan ang gobyerno ng reenacted budget? Opo. Panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo. At dalawang yata yung reenacted budget. Tuwan-tuwa nga sila Opo. Masama lang po ang indikasyon niyan sa ating mga investors, sa mga, alam niyo na, yung mga nagbibigay po ng rating sa atin, etc. Pero, yung reenacted budget na yan, hindi tatagal yan. Kasi maaari naman talagang muli, kung ito po mga kapatid ay kinatay-katay, ibalik sa kanila, mag-session kayo, mag-special session kayo, ayusin nyo, balik nyo sa akin ng Pebrero. Hindi humamamatay ang mga Pilipino. Hindi ba? Opo, pero hindi Tinanggap, may nag-veto kunwari ng 26 billion sa DPWH, pinayagan pa rin po na walang subsidiya po yung PhilHealth, kinatay-katay po yung DOTR budget, tinanggalan sila ng appropriations para po sa mga right-of-way issues na napaka-importante, etc. etc. Tinanggalan po ang DepEd, binawasan po ang DA, binawasan po DICT, nilagay doon sa mga pork barrel nila. So mga kapatid, eventually po, ang nangyari nga dito, dismayado ang presidente, pero inaprubahan niya pa rin.
Yan po ang sitwasyon natin. Kaya ngayon, ito pa rin pinag-uusapan natin itong budget na to. Diba? Na ang dami pong kontrobersya kasi may fill in the blanks. Ngayon po, may pending issue sa kataas-taasang hukuman at nung last year na budget pa yon. Ito daw ngayon may iharap ang grupo nila Cielo Magno. Kaya dito po, magpakatotoo po tayo sa isyong ito mga kapatid. Ano ho? There's really something very, very wrong with our system. Think about it. Think about it. Dito tayo sa totoo. Impeachment, nauwi tayo sa Well budget. said. From impeachment to 2025 budget, pinaka-corrupt na budget, sa akin pinaka hindi malilimutang budget. First time in the history. This is ridiculous. Naalala ko yung interview natin. Oo, sa taga PhilHealth. First time daw ito na zero subsidy ang PhilHealth sa kasaysayan. Sige po, meron na tayo. Sabi nga ni Dr. Emmanuel Lenon, Ted, easy blood pressure mo. Dok, okay lang po ako. Alam niyo, ako lang po kasi minsan po madalas nadadala ako sa, alam niyo ho, yung Dinidiinan lang niya, sa ating pero pong okay siya. sa delivery po of the message. You know what I'm saying? I know what you're saying. You become more passionate simply because you would like to, add more, how do you call that? Emphasis? Yes. You wanna add more para emphasis? Para mas maintindihan ng taong bayan kung gaano ka-importante itong isyong ito. Kaya ikaw at ako ngayon, di ba, obligado tayong gumising ng maaga eh. Kahit na masama pakiramdam mo, tatrabaho ka pa rin eh. Bakit? No work, no pay ang iba. Di ba? Bakit? Kinakailangan bunuin natin itong pambansang budget eh. Na binuo, ginawa ng mga taong ito. Yan ang masakit sa kalooban natin. There's really something terribly wrong dito po sa ating sistemang ito. Ngayon, I think ang Philippine Star, ang kanila pong editorial, Yes, ang ganda. Anong title? Oo, ang title, ang ganda. Anong sabi? Oo, parang Anong title? mas naintindihan natin ngayon yung mga sinabi mo kanina. Ang title, Abuse of Power. Sa dulong bahagi, sabi dito, the abuse of the legislative power of the purse, particularly by the bicameral conference, cannot be allowed to persist. The executive must work with the legislature to prevent a repeat of this abuse. Opo, di po ba? Kasi nga, hindi transparent ito. Sila-sila lang ito. Sino-sino itong mga taong ito na siyang tanging nagdedesisyon kung saan ilalagay ang perang pinaghirapan ninyo, pinaghirapan natin. Sino-sino itong mga to? Di ba? Iilan lang sila, mga kapatid, na nasunod dito po sa pambansang budget na ito. That's the point of the editorial. And tayo pong lahat na nakikinig, nanonood ngayon, mag-isip-isip po tayo kapag hinahayaan natin to, may tuluyan. Kumbaga, mga kapatid, kapag po ganyan na pinauubayan ninyo sa mga taong hindi po lumalantad, para mong inilagay ang buaya sa kulungan ng mga manok. Hindi ba? Fiesta! Yan ho ang sitwasyon dito po sa nangyayari sa pambansang budget na ito. Kaya we really need reforms sa ating pong Kongreso, sa ating pong legislature in both houses of Congress with all due respect. Kaya po yung pinapanukala mga kapatid nitong isang kongresista, the gentleman from Zamboanga City, na lahat daw po ng mga korap mga kapatid, na mapapatunayan na mga korap sa gobyerno, nasa mampong sangay ay firing squad. Firing squad daw. Sarap pag-usapan natin mamaya yan. Pero ang biro-biro nga ng iba, di magkakaroon ng shortage sa bala. Hindi, tsaka araw-araw may firing. Hindi mauubos, no? Kung magkano to, yung scheduling. Kaya lang, well, with the system that we have, Yes. mapapanagot ba talaga? Okay. Kahit may ganun pa, Sige. mapapanagot ba talaga Gandang- ang mga magkakamal sa kabanang bayan? Ilan ba ang mga napanagot in the past? Magandang pag-usapan At merong po natin mga yan. muntik mapanagot, pero Opo.
bumabali, 'di ba? Nag-iiba bigla. Sige. So mamaya pag-uusapan natin yan, baby girl, dahil ngayon pa lang tayo nag-iinit. Sinasabi ko sa'yo, hindi pa yan yung think about it, ha? Hindi pa yan yun, A31. But definitely, mga kapatid, ito hong pinag-uusapan natin na pambansang budget. Si Senator Ping kahapon nagbigay na po ng kanyang reaksyon, di ba? Ano sinasabi ni Senator Ping dito? Alright, ano sinasabi niya rito? Ang sabi ni Senator Ping Lacson sa kanya pong X account, the BICAM report containing blank appropriations and reportedly signed by the Bicameral Conference Committee members looks like repeat of the 2019 GAA when FPRRD vetoed 95.3 billion pesos upon the Soto-led Senate's strong representation after we discovered anomalous entries in the printed enrolled bill that were not reflected in the ratified BICAM report. The big difference now is nobody among the present senators, ulitin ko lang ha, nobody among the present senators dared and cared to scrutinize the budget documents. Hence, this controversy is now brewing. The Filipino taxpayers deserve an explanation. An examination of the enrolled bill printed by the House of Representatives and comparing it with the ratified BICAM report will expose those responsible. Sabi nga sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Paliwanag nyo. Now na. Sabi rin sa Walang pelikula. tumayo ni isa. Sabi rin sa 24 kayo pelikula. dyan. Oo, sabi rin sa pelikula, pwede second chance. One more chance. Hindi. Joke. Nakailang chances na. Alam mo, sa totoo lang Nakailang chances na yan eh. Hindi lang natuyo yung t-shirt ko nilaban yung sansusuot ko ngayon. Anong title? Anong t-shirt ko? Ano nakalagay? Ano nakalagay? Ang nakalagay sa t-shirt ko, hindi ko lang, sayang, hindi umabot Ate Dina. Ano nakalagay? Nakalagay po, bold letters. Enough is enough. Kung atin pong mapapansin ngayon, binago na yung format ng bantay presyo Nawala sila ng ilang linggo Actually, mga isang linggo. Ngayon, Enero 21 ang kanilang latest. Binago na po nila yung kanilang format. Pero yung presyo po, ganun pa rin naman. Okay, ganito. Ay, tapos alam mo, salamat Dahil dyan sa think about it mo, ngayon, napagtanto namin kung ilang beses na nga ako nabababa ang presyo ng bigas. Hindi. Bababa ang presyo ng bigas sa June. Hindi. Bababa ang presyo ng bigas sa August. Oo. Bababa ang presyo ng bigas sa January. Oo, hindi. Di ba nagsimula ng May, June, July, August, and then September. And then January. Oh, and then January daw po. Tapos may bagong pangako ulit. Kasi nga Oo, pangako ngayong ka ng taon. pangako di ba? At katakot-takot na kung ano-ano mga sinasabi ninyo at napakarami yung opisyal Saka naman nakakita. 14 na assistant secretary, 12 USEC. Napakarami po ng mga tauhan. Pero ang pinupuntirya doon lamang pala sa maximum suggested retail price. Nasabi ho din mga kapatid ng ilang mga nag-oobserba ho dito sa industriya ng bigas, the fact na nilagyan mo ng 58 yung imported, hahabulin pa rin yan ng local. Yun na nga kaya ang presyo ngayon ng local rice, Mas mahal pa. Kasi pinapayagan yun natin na mas mahal ang local. Also kasi mga kapatid, ang rule of thumb sa presyohan po ng local rice natin is the palay price times 2. Yan po yan. That's industry practice and industry reality. So, kapag po pinuntahan natin dito po yung local rice, no? Yung special, dito po mga kapatid, ang special ang pinakamura daw ay 55, pinakamahal ay 63. Average po daw ay 59. Premium, mga kapatid, lumalabas na 58. And etc. So, kapag po ito'y hinati mo sa 58, so magkano dapat ang palay price dyan? Bagamat iba ho yung variety na yan kapag po premium rice, di ba? Pero merong bahong rice farmer na nagbebenta sa trader o maging dito po sa NFA ng palay na ang halaga 25 pesos. Hindi ho ba't wala? Times 2 kaagad So ano ibig sabihin nito? Pati sa local rice,
meron din pong cartelization. May profit Meron din clearing. pong mga sobra ang patong. Hindi nakikinabang sa mataas na presyo ng bigas yung farmer. Oh, no. Oh, kailangan ba bang i-memorize yan? Di ho ba? Alam naman nila yan eh. Pero ang kanila pong pinapalabas po sa atin, sa totoo lang ha, niloloko tayo dito eh. Ang kanilang pinalalabas, si retailer. Ikaw ha, huwag ka maglalampas ng ganitong presyo ha. Ikaw ha. Oo, huwag kang lalampas ng 10. Hindi naman nila pwedeng ikulong yun. Kasi sino man pong abogado, sino man pong piskal ang magpapakulong doon, suggested nga eh. Oo, hindi naman mandated. Oo. Suggested nga eh. Diba? Niloloko tayo eh. Dinidribble tayo, chinuchubibo tayo dito eh. Diba? Magpakatotoo po tayo dito, hindi nila ginagawa yung dapat nilang gawin, kayo na lang mag-isip kung bakit. True. Diba? Pati ho yung sa committee. Sa lower house. Di po ba? Klaro naman eh. Ang kanilang conclusion, collusion, sabuatan, pagsasamantala. Eh ano ngayon? Sana pupunta itong usapan na ito. Doon pa rin po, kasi pahiyang-pahiya ng gobyerno, lagay mo na lang ng maximum suggested retail price. So ikaw na Pilipino, ginagawa kang tanga. Para palabasin na may ginagawa sila, ito ang kanila po. Anong tawag dito? Band-aid. Cosmetics. Diba? Pusit. Style pusit din. Diba? Nilulubog ba? Sa amin sa mga waray-waray. Ginlulubog ba? Ginihimo nga ibig sabihin, binoblur niya yung issue. Pusit? Diba? Yan po nangyayari sa totoo lang. Kaya ngayon, ang ating pong title nito. True. Right? Puro pangako. Puro paasa. Puro paasa. Kasi nga doon sila nakaano sila eh. Doon sila hindi makaahon eh. Yung sa 20 pesos per kilong bigas.